Oh, nung makita mo ang tatay mo, nung reaction mo? Sabi ko po, kamusta po kayo, tatay? Ah, kinamusta mo agad? Oo nga po, tatay. Huwag na po ninyo isipin nyo. Napapatawad ko po kayo. Mahalaga po, aminin na po ninyo lahat ang kasalanan ninyo sa hanga para pa tayo makahingit ng pareho pa. Pero ate niya, hindi ako nagkakamali. Yung sulat na yun, ay para iurong mo yung kaso sa kanya? Apo. Oh, di ba? So, yun nga yung sinasabi ko, guys. Nahihirapan daw siya doon sa kulungan. Kaya ang gusto daw lumabas daw siya doon. Ay, ganun? Lalayo na lang daw siya sa amin. Kaya sabi ko, hindi po. Sige po, tatay, una na po kami. Sana naman mag-aantay po ko sa ating hearing. Mag-aantay po para po aminin na po na yun lahat. Matapos nga naming makatanggap ng video patungkol sa pagkikitang muli ni Ate Ninya at ng kanyang tatay, ay naglaan kami ngayong araw ng oras at panahon para malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari. Find peace, find joy, you're here with me. Blue sky, just breathe. Starry night, I saw the flashes in the dark, colors on the wall, bright against the monochrome, where I felt so small. I drew the curtains up, pulled away the blinds, heard a rushing the windows of my mind, and I began to glow with a love divine. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Shine, 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 shine in the golden gaze of the mighty eye. When I was a boy, rolled up like a cigarette, the jacket didn't fit quite yet, the leather made me sweat. Over time I shook it off, turned to face the breeze. I learned to see it all at once, God in the little. At makalipas nga lang ang halos isang oras na naging biyahe namin, ay narating na namin ang bayan o lugar ni Ate Ninya. Guys, welcome back. At ngayon, nandito na tayo ngayon sa lugar nila Ate Ninya. Matapos yung biyahe natin na ngayon ay nakita nyo naman, nakamotor lang kami. Kasi nga gusto nila mag-rides ngayon. So, why not? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kami naman ay hindi maselan. Kahit na tirik ang araw, walang problema kami ay gumamit ng motorsiklo, di ba? Kasi yan, kasama ko nga pala si JM, si Luke. Ayan, kamusta naging biyahe muna natin? Kamusta kayo? Ikaw muna, kamusta? Okay yan, saya. Masarap sa feeling. Di ba kasi enjoy lang, ganito lang. Ikaw naman, JM, kamusta? Masaya din po. Masaya naman. Excited kang gamitin bagong camera natin? Ayaw po, ito. Excited? Excited. So guys, umahanga ako sa dalawang kasama natin kasi napakasipag nilang mag-shoot na mag-shoot. Sige lang, para po sa inyo. Para po sabi nga sa live ko kagabi, makapagbigay kami ng magandang kuha para sa inyo. Kasi gusto naman namin ay hindi lang basta vlog. Gusto namin nai-enjoy ninyo habang nanonood kayo. So yun, dito na kami at tara, punta na po natin si Ate Ninya. Okay? You go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do, but honestly I can't remember if you love me. Guys, nandito na tayo kay Ate Ninya at kasama na natin siya. Muli, bago lahat, kamusta ka Ate Ninya?
Ayos na po. Inantay mo ba kami nung isang araw? Ha? Yung video. Inantay mo kami. Kasi ang sabi ko pala, babalik kami sa isang araw. Kahapon. Kahapon dapat, di ba? Tama ba ako? Kung di ako nagkamali, kahapon dapat? Kamusta naman ang ano mo, sa loob ng 2 araw na hindi kami dito nakapunta? Kamusta? Yung po kaya nagpunta isang araw, nagpunta na rin po kami sa tatay. Ayun nga, Ate Ninya, talaga yung isa din sa pinunta ko dito ngayon. So sige, pag-uusapan natin din yan, ha? Okay, pero bago ang lahat, Ate Ninya, gusto ko sana sabihin mo sa kapatid mo na baka pwedeng maibigay na sa akin yung estimate ng bahay niyo. Pwede mo ba kausapin siya? Opo, umiimik na po sa akin. Masaya po po para sa kanya. Oh, nag-uusap na kayo? Talaga? Okay. Nung umuwi siya dito? Opo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Natutuwa nga po ako. Balik po ang dating Kuya Aris. Wow, grabe. Palangpakan natin, guys. Kasi isipin niyo yun, yung dating akala niya na, alam mo yun, na galit sa kanya, na hindi nagsasalita. Sinong una nagsalita? Siya po. Binati ka? Opo. Ano sabi sa'yo yung una-una? Nag-alok po sa kain. Ano, kain at anong tawag niya sa'yo? Yung pangalan ko. Aninya? Opo. Kain na niya, sabi niya. Tapos doon na nagsimula ng kakausap na kayo. Kaya naman po gusto ko dito tuwirig sa kanyang tabi. Sa pulpo bata kami na po ang sama, Kuya Aris. Kayo ang close dalawa. Opo. Kaya pala, nasabi mo na naninibago ka nung hindi na siya nagsasalita. Yung pala yun, guys. Umiyak si Ining. Bakit Ining? Tana po. Tana po. Wala na yun ng Bakit? Gusto mo ba electric fan? Ito, may electric fan akong dala. Baka naiinitan ka. Ayan. Try natin kung titigil sa electric fan. Nagdede na ba siya? Opo. Nag-breastfeed na. Wala bang masakit? Baka masakit siya niya. Singap ko. May sipon po siya. May sipon. Hirap huminga. Kaya umiiyak. Opo. O dito daw, kargahin ko daw. Listing. Nakasalino. Tana, huwag ko iyak ng iyak ha. Para ka naman yung anak ko iyak. Bakit? Ano ko pag-usap? Ha? Bakit? Nakikita mo na ako, Ninong? Ha? Aba nakatingin sa akin bakit? Ano yung tumutunog sa puwet mo? Ano yung tumutunog sa puwet mo? Ha? Yan gusto ko, huwag iiyak. Ha? Okay. Parang nakikita ko may hawak ka na namang sulat, Ate Ninya. Ano yan? Yung pong nagpunta kasi po ako sa meeting purpose. Tapos? Nalaman lang po ako. Ano nalaman mo? Dito na lang sa sulat. Hindi mo kayang sabihin sa amin. Kaya, sino nagsulat na naman yan? Ang anak ko po. Sabi ko, kung anong sasabihin ko lang yun, ang ilalagay mo lang ha. Hindi sa kalukuhan. Ay, ganun. Opo. Unawain na lang natin, guys. Kasi si Ate Ninya, may mga bagay siya na hindi niya kayang sabihin. Dahil iniisip niya, baka mamaya may magalit, ganyan. Kaya dinadaan niya na lang sa sulat. Naunawaan ko naman po yan. Wala pong problema. Bakit? May langaw daw kasi. Tana. Huwag iiyak. Okay. So, ibibigay mo sa akin yan. Sulat na yan. Mamaya na po pag kayo nga alis. At ayaw mo basahin ko dito. Ayaw mo basahin ko dito kasi ganun din yun. Parang sinabi mo din sa akin. Kayo ba muna nagkain na? Hindi pa ho. Ay, bakit? Tamad na ho. Ha? Pero may pagkain na kayo, wala pa dyan? Mayroon pa po. Meron naman. Ayaw mo palang kumain. Ang panganay mo nasaan? Pumasok ba? Opo. Pumasok. Ang bunso mo. Kahapon ho, libang po siya. Bakit? Langnat. Nilagnat. Nagkasakit. Okay na ngayon? Okay na. Ay, awa ng Diyos at okay na. Itong anak mo, kahit pa paano, hindi naman siya nagkakalagnat. Simula nung ipinanganak mo. Hindi po. Maganda naman kung gano'n. Okay, Ate Ninya. Ganito. So, mamaya may papakita ko sa inyo video, guys. At ito ay credit ko kay Ate Lynn kasi si Ate Lynn yung nagpasa sa akin na itong video na to. Nagpapasalamat ako sa kanya. At talagang napakabait niya mag-update din sa atin. Abot kay Ate Ninya. Kaya Ate Ninya, tatanungin kita. Nabanggit mo sa akin kanina. Nung pag-alis-alis pa lang namin dito, di ko na akalain na yun na pala agad-agad pupunta kayo sa papa mo.
Nayakag ko agad po yung asawa Ate Lindy. Yung Ate Lindy, asawa. ay, Nayakag ko na. inakit mo. Opo. Ipinag-drive niya kayo. Parang may nakita pa akong kasama doon. Kasama niyo ba si nanay? Apa, Nakapula, di ba? Tama ko. Sa video, nakita ko. Hindi lang masyadong pamilyar yung ano kasi Lumakas nakatalikod. po Pero alam talaga kong si loob nanay ko. yun. Lumakas loob mo. Ganito Ate Ninya. Ano bang, nung unang dating mo ng police station, nagdiretso ka na kaagad sa papa mo, nagpaalam kayo. paalam pa ako. Anong sabi ng police? Okay lang po. Okay lang. Kaya nagtuloy na po. Wala daw magiging palang problema kung makausap mo. Ano, kasi pinayagan kayo ay... Oh, nung makita mo ang tatay mo, nung reaction mo. Sabi ko po, kamusta po kayo tatay? Kinamusta mo agad? Apo, ganyan. Kasi hindi naman nawawala pong ganyan eh. Magkamustahan. Kasi tatay pa din. Apo, O tapos? yun daw, namamaga daw ang paa. Mm. Ang gusto lamang daw humihingi daw tawad. Pero Ate Ninya, hindi ako nagkakamali. Yung sulat na yun, ay para iurong mo yung kaso sa kanya? Apo. Oh, di ba? So, yun nga yung sinasabi ko, guys, na hindi ako nagkamali na sabi ko parang duda. I-review nyo dun sa sinabi ko nung part 29 yata yun. Nasabi ko, parang duda ako sa sulat na to parang pagpapaurong to dun sa nagre-reklamo So, tama nga ako. Di ba, Ate Ninya? Apo. Pagpapaurong yung sulat na yun kay Ate Kaya Ninya. sabi ko nga po sa tatay, hindi po. Kaya lang po ako nagpunta po dito sa inyo para po sabihin ko po sa inyo ano. Aminin na po ninyo lahat pag tayo Nag-hearing. para po matapos na. Napapagod na rin po ko tatay. Anong sagot sa'yo? Oo daw po eh. Aaminin daw po. Pero naniniwala ka ba? Confidence ka ba? Hindi ko rin po alam. Marami kasi po ang tatay dahilan. Ano pang iba nyo na pag-usapan? Kasi dun sa video na ipapakita ko, medyo hindi siya ganun kahaba. Ano pang ibang napag-usapan ninyo? Tumagal ba ang pag-uusap ninyo o hindi? Nahihirapan daw siya doon sa kulungan. Kaya ang gusto daw ilabas daw siya doon. Ay, ganun. Lalayo na lang daw siya sa amin. Kaya sabi ko hindi ko. Tama yun. Mabilib talaga ako kay Ate Ninya, guys. Alam mo nung mapanood ko yung video, ipapakita ko sa inyo, gusto ko mag-alala. Bilib na bilib ako sa kanya. Sabi ko, wow. From Ate Ninya dati na takot, from Ate Ninya na halos di makapagsalita laban sa tatay niya. Ngayon, sobrang tapang niya na talaga, nakikita ko. Sabi ko, ito yung talagang Ate Ninya na gusto kong makita. Yung matapang. Bilib ako sa'yo doon sa video, Ate Ninya, sa totoo lang. Kasi talagang sinabi mong tapusin na lang para maging mapayapa na lahat, di ba? Tapos may nagsabi pa daw na aampunin ng tatay mo ng mga kakusa niya doon. Opo, yung pong kasama tatay sa kulong, naaawa daw sa tatay. Kaya nga po sabi daw tatay sa kanyang kasama, hindi lamang daw ang parang kaibigan lamang ang tingin sa kanya. Grabe. Alam niyo guys, yun pala. Kaya niya naman pala nasabi na kukupkupin doon niya si tatay kung sakali makakalabas. Kasi hindi niya alam yung naging kaso ni tatay kung ano yung nagawa niya, di ba? Pero nung sinabi nga daw nila Ate Lynn yung nagawa, medyo nag-iba din siguro. Kasi syempre, hindi lahat na nasa kulungan. Same cases, same ang nagawang kasalanan. Magkakaiba yan. So, minsan, may mga nakakulong na galit sa mga mapang-abuso sa mga babae. O, diba? Kaya marahil isa sa mga kasamahan niya doon o lahat ng kasamahan niya doon marahil mag-iba ang tingin sa kanya nung malaman na ganun yung ginawa niya. Diba? Nilalangaw ka na pala, Bibi. Oh, grabe, tumutunog puwet mo Tahan isa ninong. Diba? Tigil sa ninong yan. Kaso nga lang itong mga langaw kasi na to, masyado ding magpasaway. Yung po kami umalis na, sabi ko po sa tatay, sige po tatay, una na po kami. Sana naman mag-aantay po ko sa ating hearing. Mag-aantay po para po aminin naman po niyo lahat. Yun lang po tatay. Tapos doon na natapos yung pag-uusap nyo. Opo. Ano pang nakita mo sa kanya nung sinasabi, may mga sinasabi ba siya sa'yo na parang nagmamakaawa, na naitigil mo na? Sinabi ba sa'yo yung personal? Opo, ganyan na rin po. Umiiyak po. Umiyak? Opo, sabi po kakong healing. Hindi naman po ako tuwitingin sa kanya. Ganun. Opo. Ang tita mo, may sinasabi ba sa tatay mo?
Nagsalita ba ang tita mo, ang mama ni Ate Lynn, sa kanya? Opo. Nagsalita din? Nagsalita po ang kaking hilin. Na ano sabi? Sabi po, Tony, aminin mo na kasi lahat. Para tayo, matapos mo na. Grabe. So, Kaya nagpunta ang anak mo dito sa iyo. Nahipuan pa nga po si ining paa. ay ganun. Apo, yan po. Nahawakan yung paa. Apo, natakot po ang kaking hilin. Bakit? Ngala daw sa kalindawan. Itong baby? Apo. Kaya ako natakot na rin na ano ko, nagtinginan po kami kaking hiling yung sabi po, tatay, i-dais po si kanya. Ganun. Sino may karga nun, ikaw? Apo, ako po. Pero hindi naman niya, hinawakan niya lang sa paa. Apo, hindi naman po. Hindi naman niya siguro gagawin yun. No? Kahit pa paano. Kasi baby pa to. Diba? So, sige, Ate Ninya, malapit na, ilang araw na lang. Nga po. Oh, anong date na ngayon? Pitsa 4, tama ba ako? 4 ba ngayon? Oh, meron na lang tayong 6 na araw na natitira. At guys, sa Rosario yun mangyayari. Sa mismong bayan ng Rosario. Hindi lang ako sigurado kung saan yung exact location sa Rosario. Pero sa Rosario yun. Kaya yun, napunta ako dito Ate Ninya para unang-una. Naghahanap po kayong tutulungan. Oh, tsaka bukod dun Hindi po niyo puntahan yung kabila dito. pag-iisipan ko, ha? Yung ba kamag-anakan mo? Apo, mababait po sila sa amin. Pag-iisipan ko muna. Ate Ninya, titingnan ko, ha? Okay, pero sa ngayon, Ate Ninya, kaya din kami nagpunta dito para maramdaman mo na nandito lang kami. Kaya madalas din kami napunta dito. Ano? Kasi lalo na yan, parating palapit ng palapit yung hearing, kailangan maramdaman mo na marami kang kasama. Ay, kaso nga lang Ate Ninya, hindi namin sigurado kung kami papasukin sa loob ng ano, ha? Okay na. Pero kung hindi man, nasa pintuan lang kami nasa likod, ha? Apo, Kung sakali man, kung si Ate Lynn, sigurado papasukin niya kasi kamag-anak mo yan ay ano. Kasi kami, hindi mo kami kaano-ano, baka hindi kami papasukin. Pero sasama kami sa iyo. Ano pong klaseng hearing yun? Yung pong may pukpok na. Anong pokpok? Yung sa bar? Yung sa ano? Yung mga nasa bar? Hindi. Ano, yung ibig mo sabihin yung may judge. Okay. Meron yun. Yun na yung meron. Kaya kailangan, kahit na masungit man ang magtatanong, huwag kang matitinag, ha? Isipin mo, hindi ko hayaan na makakalabas ng tatay kasi delikado kaming mag-iina. Ganun lang, ha? Kaya kung ano yung makakayanan mo sa lahat ng totoong nangyari, yun lang. Yun lang naman ang sabihin mo. Kung anong tatanong, sagutin mo lang. Ganun lang naman yun. Ano? Okay. So, kukontakin ko ang RTIA. Kargahin mo nga muna Ate Ninya saglit. Sumakit lang yung likod ko. Hindi ko alam kung bakit. Aray ko. Okay. So, Ate Ninya, kukontakin ko ang RTIA mamaya. Ha? Ang rapid tulpo. Kasi naaalala ko may sinabi sila na magbibigay sila sa iyo ng magbibriefing sa iyo. Di ba naalala mo yun? Apo. Na may sinabi silang tuturo, kumbaga iti-training nila yung mga sasabihin mo. Kumbaga hindi babaguhin guys, walang babaguhin. Walang sinabing ganun. Yung sinabi lang, yung parang para ma-remind ni Ate Ninya palagi yung sasabihin niya na kung ano yung mga isinalaysay niya. Yun lang, walang babaguhin. Ang nagsabi ko sa RTI, matandaan ko talaga eh. Kausapin ko sila. May sabihin ka ba? Sa akin pa nga po, sulat tatay. Dadalhin ko rin po yun. Ayun, pwede. Para po, sasabihin ko po, ito po ang sulat tatay sa akin. Pwede, dali mo Kasi yun. po sa sulat lang po may kasalanan na nga po siya. Kaya nga, May hingi na pong tawad. Nagsisisi. Pero sinabi mo sa kanya, harap-harapan na aminin mo lang lahat, mapatawad kita. Apo. Madali po magpatawad. Kaya po aminin na po niyo lahat. Tama yun, totoo Okay yun. na po kami. Naroon po kami sa Kuya Aris. Pumapasok po ang dalawa. Si Ninyo, si Leo. Ganda naman. Sinabi mo sa kanya na huwag na siya mag-alala. Hindi ko na po. Hindi mo na sinabi. Basta sinabi mo na nag-aaral ng mga bata. O bakit? Naiyak ka sa mama mo. Sa akin di ka naman naiyak. O bakit ganun? Sasama kita? Sama kita sa bahay? Ay nako. Bago ang lahat Ate Ninya, ganito. Mayroon kasi tayong sponsor din na si Ate Jackie or Jack. Ayan, umiyak. So sana hindi ako nagkakamali. Sana kasi nandun yung cellphone ko sa motor.
Siya po ay nagpaabot sa atin ng blessing. Si Ate Jack or Jackie. Yun yata po. Kung hindi man, pagbalik doon, ulitin ko ulit. Pero kung tama, eto na yun. Okay, tinan niya, may bibigay muna ako sa iyo, kaya din ako nagpunta. Ay, nalaglag pa yung bibigay ko sa iyo. Pinabibigay. Pinabibigay ni Ate Jack. Diyan mo, hawakan mo. Ano mabibili niyan? Hindi. Hindi. Di joke lang. Ito yung totoo. Buka mo ang iyong mga palad sa paa. Palad sa kamay. Isa. Sana, bibi. Dalawa. 3. 4. 5,000 pesos. Yan ay pinadala ni Ate Jack para daw may maidagdag ka sa panggastos mo. Tanong pala po ako. Anong itatanong mo? Yung po una po kayo nagpunta sa akin lang po. Yung po po sa inyo. Gusto ko rin po makita siya. Para po magpasalamat sa kanya. Okay. Naintindihan ko. O sige, mamaya, patigilin mo na si baby. Baka gusto niya mag-breastfeed sa'yo? Baka nagugutom? Mag-breastfeed ka muna sa loob. Sige na. Sa inyo muna po. O sige, itong sulat sa atin na muna. At habang nagpapa-breastfeed nga ng mga oras na ito si Ate Ninya, ay binasa ko na kung ano ang nilalaman ng sulat. At medyo nadismaya nga ako nang mabasa ko ang nilalaman nito. So, Ate Ninya, nag-cut kami ng camera guys kasi nagpa-breastfeed sa atin. Gutom nga yung bata. Ayan, tinan nyo, tulog na ngayon. Ayan. So, Ate Ninya, bago ang lahat, anong gusto mo sabihin kay Ate Jackie na nagbigay din sa'yo ng pera? Ate Jackie, marami pong salamat po sa inyo. Sana po dumating pong araw. Makita ko rin po kayo lahat sa tutulong po sa akin para po araw-araw rin po ako nagpapasalamat sa inyo. Grabe naman. Yan lang po. Nakaka-touch naman yun na lahat ng tumutulong kay Ate Ninya, gusto niya kayong makita lahat hanggat kung mabibigyan ng pagkakataon para na sa ganun ay mapasalamatan kayong lahat sa lahat na nagpapaabot ng tulong sa kanya. Okay, so Ate Ninya, may mga package tayo, nabanggit ko na sa'yo, di ba? May mga package tayong parating. Di ba? Tapos, may galing yan ibang bansa. Di ko sure kung 3 na yung magpapapackage kay Ate Ninya eh. Hindi po ako sigurado guys. Pero matandaan ko, marami na akong binigyan ng details ko na gusto magpadala ng blessing package kay Ate Ninya. Binibigay ko po ay yung location ko para na sa ganon kami yung magdadala dito. Para po na sa ganon ay, kumbaga, walang maging bulilyaso kasi nga medyo paloob to, baka hindi mahirapang hanapin. Bukod doon ay gusto ko din naman makita sa vlog ng mga nagpapaabot para na sa ganun maramdaman din nila na nakarating ng maayos yung kanilang package. At gusto ko habang ina-unbox makita din para makita na safe at kompletong nakarating. Yun lang naman yung purpose ko doon guys, kaya gusto ko din na sana may pakita. Pero habang nagpapa-breastfeed si Ate Ninya doon, pero hindi ko sa inyo babanggitin. Itong sulat ay may nilalaman na alam mo yon, sensitibo na usapin para sa kanila. Ito ay pinasulat natin niya kasi hindi nga daw niya kayang sabihin sa atin. Pero ito, sa nabasa ko talaga medyo, alam mo yun, medyo nawalan ako ng gana. Sabihin ko na sa inyo ng prangkahan. Sa nabasa ko nawalan ako ng gana guys, talaga. So, ito siguro, mamaya pupunta ako kay Ate Lynn kasi siya daw yung mas nakakaalam na ito. Pupunta ako doon mamaya para na sa ganun makausap natin about dito sa sulat na to. Okay, so salamat Ate Ninya kasi kahit na... Alam ko lang po, sabi Ate Lynn dito sa ma'am namin. Tapos tatapusin lang po ang tulong ninyo sa akin, tatagtag na kayo. Lang po. Yun ang sinabi. Opo. May ulitin pala ako sa inyo. Ano yun? Pag po magpapasama uli po ako sa pinsang ko. Doon sa pinsang kong pupuntahan ko. Bakit? Yung pong dadagdagan po aninong pag nabidyagan po siya. Okay. Pag nabinyagan ito, siya? Si Lian? Gusto ko rin po malaman po magulang ko. Kunin ko po yung kanyang anak. Pinsan mo yun? Opo, yung po nagbibigay po ng tinapay. Tinan nyo. Opo. Si Ate Ninya guys, ramdam Hindi ko. po kasi po malimutan siya. Ramdam ko kahit di ba sabi niya sa sulat sa atin dati na Kuya Marcos, kahit tumanda ako,
hindi ko kayo makakalimutan. Kasi alam nyo kung bakit? Ito ang simpleng bagay na naitulong sa kanila ng kanyang pinsan, hindi niya nakakalimutan, di ba? How much more pa kaya yung kagaya ng nila Ate Lynn, nila Ate Isil na tumulong sa kanya. Hindi niya talaga makakalimutan. Ramdam ko na kahit tumanda sa atin niya, hindi niya ito makakalimutan lahat na nangyari sa kanya at mga taong tumulong sa kanya. Kaya kayong lahat guys, na mga sponsor na nagpaabot mula't simula kay ate niya, kasi pumasok lang lahat ng blessing sa kanya nung nawala yung papa niya eh. Kasi yun yung sabi ko talaga, ramdam ko yun na makakatanggap ka ng mga blessing once na wala na ang papa mo. So yun nga nangyari, dumating ang mga pagpapala kay ate niya nung nakulong si tatay. So lahat kayo nang tumulong sa kanya mula nang mawala si tatay, maraming salamat po sa inyo. Talagang darating ang panahon na hindi kayo natin niya makakalimutan talaga. Okay, so ate niya, mamaya pupunta ako kay Ate Lindy at tatanong ko ito ha, para mas makausap ko siya ng maayos ha. Pero siguro wala nang camera kasi gusto ko pag-usapan namin to nang walang camera guys ha. At kung sakali man, kung gusto nyo din malaman ang nilalaman nito, siguro sa live, sasabihin ko to sa live. Pag-usapan natin to kasi medyo na ako dito, medyo alam mo yun, medyo na-toxican ako eh. Na medyo nakita ko dito yung crab mentality na tinatawag guys dito sa sulat na to. Although siguro may mga batas sila na sinusunod o policy sa kanilang mga establishment para dito, no? Pero para sa akin ito ay isang crab mentality. Isa itong alam mo yun, hindi ko masyado maano eh. Basta yun yung nakikita ko dito. Okay, so ewan ko ba kung ba't ganito tayo mga Pilipino na dapat tayo ay nagtutulong-tulungan para makatulong sa kapwa natin. Pero sa nakikita ko dito ay kumbaga ay kinokontra natin yung mga possible na mangyari na pwede naman natin pagtulong-tulungan sana, di ba? So, yun lang. Okay. So, Ate Ninya, sa totoo lang may nagpaano pa kay Ate Ninya eh. May nagpaabot pa kay Ate Ninya. Siguro pagbalik ko na lang dito. Okay lang ba? Pagbalik ko na lang, may nagpaabot na yun nga inatagalan, hindi ko nakuha. Nasa Cebuana pinadala. Kukuha lang namin, umabot na yata almost 2 weeks. Pasensya na po talaga. Yung po mga nadidelay namin na nakukuha, pasensya na po kayo. Kasi minsan sa sobrang daming ginagawa at nilalakad, nakakalimutan namin. Pero, ayun, pag dumarating naman yung time na nagre-review kami para tingnan kung may mga na-miss ba tayong kunin, na ipaabot. Kasi nakakahiya po kapag mamaya, meron pala kaming di naiabot, tapos may nagpaabot. I-message niyo po ulit kami, Marcos, di ko pa nakikita na inaabot mo yung ganito ganyan, napadala ko. Nire-remind ko lang, ganito ganyan. Para po ma-review ko ulit. Ha? Ganun po sana ang gawin natin. Pasensya na, huwag niyo po kami pag-iisipan na nagpadala ako, hindi ni Marcos, hindi ko nakitang binigay. Baka po na-delay lang. Kaya please, paki-message niyo po ulit kami. Kasi marami po ay nagme-message na tatabunan minsan. Pero ang ginagawa ko naman, nililista ko yan sa notes kung sino yung mga nagbigay na para kanino, magkano. Minsan nga lang na natatagalan ng konti. Pero sisikapin namin na every time magpadala kayo ay makuha ka agad at maibigay ka agad. Yan po, sisikapin namin yan. Ay, nako. Ano ba ang decision mo dito, Ate Ninya, sa sulat na to? Palagay naman po din. Ha? Palagay naman po dyan lahat. Kalagay naman dito lahat. Okay, sige. Okay, ganito. Ate Ninya, kung ikaw po ba tatanungin namin, ayaw mo na ba kami ditong pumunta? Sa akin po, hindi, ayaw ko po kayong mawala dito sa amin. Kasi po, yung nga po, sabi nga po yung mom namin sa propes, ganyan nga po, parang ka po nakakalungkot rin sabihin ganyan. Yung buong tao nagtatrabaho para sa pamilya, ipapatigil naman po. Hindi ko lang po sabi doon sa ma'am. Okay. Sige, so marami pa kasi talaga tayong plano dito kay Ate Ninya, guys. Wala pa nga yung negosyo na gusto natin siyang i-guide. Diba? Ganito kasi yan, Ate Ninya. Marahil lang iniisip nila, ito ay pagtotolerate ginagawa namin na maging tamad ang isang tao para hindi magtrabaho. Diba? Pero yun po ay hindi applicable sa lahat.
sa kagaya po ni Ate Ninya na wala pang kakayahan na buhayin ang kanyang mga anak. Kaya may mga taong kagaya namin na sumusuporta sa kanya ng ganito at yung mga manonood, sponsor. Yan po ay hindi po yan natin pwedeng sabihin sa lahat ng tao hindi yan applicable na sabihin natin na ginagawa kang tamad. Hindi po ganun. Depende po yan sa tao na nakakaranas. Kaya Ate Ninya wala pa po siya sa ngayong kakayahan na buhayin yung kanyang mga anak sa sitwasyon niya ngayon. Kaya nga po plano natin na siya ibigyan ng pangnegosyo matapos ang bahay. Nibigyan natin ng negosyo at i-guide natin. Kapag nakita natin kaya na ni Ate Ninya, dun pa lang dapat tayo hihinto. Di ba? Doon pa lang tayo hahanap naman ng ibang matutulungan kasi okay na siya eh. Di ba? Stable na siya, kaya na niyang buhayin ng kanyang mga anak. Di ba? Hindi po ito pagtotolerate na maging tamad ang isang tao. Ito po ay pagsuporta sa tao hanggang sa makayanan na niya. Di ba? Ganun yun. Kasi iba-iba tayo ng takbo ng pag-iisip ay may mga tao talagang ganyan yung pag-iisip nila. So okay lang yun. Opinion nyo po yan ay opinion nyo ng kung sino man na nagsabi para sa sulat na to. Okay? Sige Ate Ninya, ganito pupuntahan ko na muna si Ate Lindy, ha? Pero ikaw mismo ang nagsabi na kami ay tanggap mo pa naman. Opo. Masaya ka ba sa amin kapag kasama kami? Opo, masaya po. Kasi po, para po yung pamilyang buo. Pag po namamatay sa sobrang sakit nga po. Parang ganyan na rin po yun. Ang mangyayari. Opo. Di ba? Kapag daw tayo ay tumigil sa pagpunta dito at pagbisita na nararamdaman sa atin ni Ate Ninya, sa team namin, sa ating lahat, na parang tinuturing natin siyang parang isang kapatid, kaibigan, nararamdaman niya sa atin yon. So ang sinasabi niya, once daw na tayo ay huminto na hindi na niya dito nakikita, para daw siyang namatayan. Tama ba? Okay, so marahil nagkakaroon na po ng idea yung mga viewers natin. Masyadong seryoso itong usapan natin o pinag-uusapan. Medyo na siguro may idea na yung mga viewers natin dyan about sa sinasabi namin o pinag-uusapan namin dito. Pero mas magiging malinaw to lahat kapag in-analyze ko po sa inyo. Hindi ko alam kung sa vlog or live na lang natin to gagawin. Ay, okay Ate Ninya. May tatanong pa ako sa iyo. Kumusta naman ang pag-handle mo sa pera? Ayos naman po. Yung po, namimili po ang atin hindi para din sa kautoy, damit. Okay. Namili po kami ng damit yan ninyo. Okay. Ate Ang Ninya. atin hindi po ang puwili para sa kanya. Okay. So, ganito lang Ate Ninya. Kagaya ng sinasabi ko ha. Tayo ay kapag nakakatanggap ng blessing, like pera, matutunan natin na magtabi-tabi, ha? Opo. Para nang sa ganun, kapag dumating man yung time na may kailangan, may madudukot, ha? Hindi tayo dapat sige lang ng sige. Kung may gusto tayo, sige lang. May pera tayo, may nagbibigay eh. Di ba? Dapat hindi ganun. Para po yung sabi sa akin, ma'am namin sa purpose. Na? Hindi naman daw po habang buhay. Ayan. Po, no? Ayan yung sinasabi nga nila. Kaya nga, ang sinasabi ko po sa iyo ay hindi kami habang buhay, totoo yun. Hindi habang buhay na nandito kami. Kaya, hanggat may natatanggap kang biyaya, magtabi-tabi ka, ha? Kaya nga po, gusto ko rin po matuto. Tama yan. Yung po dating, yung po dalaga, gusto ko po maranasan rin. Kahit ngayon, pero hindi na para magliwaliw, nagawain ng dalaga, hindi na para gumimik o maggala-gala. Kumbaga yun lang, Marami rin nagsasabi, bawal daw mag-boyfriend na ngayon. Sabi po yung ma'am namin. Totoo yun. Kaya po nag-boyfriend, nag-aasawa, gusto pa daw magbuntis. Okay, so ngayon Ate Ninya talaga, ang papayo namin lahat sa'yo, wag na lang muna, Wag na lang muna, mag-focus ka sa mga anak mo, ha? Yun ang dapat, mag-focus ka sa kanila, alagaan mo sila, palakihin mo sila ng mabuting bata, payuhan mo hanggat kaya mo. Lagyan mo sila ng takot sa'yo bilang ina, Dapat may takot sa'yo yung mga anak mo. Hindi yung baka ikaw pa takot sa anak mo. Dapat silang may takot sa'yo, Okay, so sige, Ate Ninya, ganun na lang. Nakikita ko naman na tayo ay open pa kay Ate Ninya. Sa totoo lang, guys, sa gantong larangan ng hanggat okay o pumapayag ang subject, wala po talaga dapat pwedeng magpahinto ng kahit anuman. Kasi yung ngang mismong may subject payag, yung ang kamag-anak na subject, okay lang sa kanila, di ba? So, ayun, yun lang naman. Sige, so, siguro by tomorrow or next day, basta babalik ako dito. At, ano ba gusto mo, habang wala pa yung ng tatay mo?
Gusto mo ba lumabas kayo ng mga anak mo? Okay lang po. Gusto mo ba lumabas kayo? Ipasyal namin kayo. Gusto mo? Okay lang po kung okay din sa inyo. Oo naman. Okay na okay sa amin yun. Kasi, Gusto ko rin po yung po tayo nagpunta pala sa Kuya Mart. oh, Nalimutan ko pala magpasama sa inyo doon sa nanay ko. Kasi po dati po. dun sa puntod. Apo, dati po kasi Gusto mo bang dalawin ang magulang ang nanay mo? Sasamahan ka namin. Ha? galit kasi po sa akin. Oh, okay, sasamahan ka namin. Walang problema. Papasama tayo kay Kuya Mike kung saan yun, ha? Sige. Ito ko po yun. Tukoy mo. O di ituro mo na lang sa amin. Ha? Okay, gusto ko naman bago mag-hearing ay may ano ka. Alang Ate Lindy. Oo. Ate Lindy Kausapin ko siya mamaya. Sige na, mamaya na lang. So, gusto ko naman bago ka mag-hearing ay magkaroon ka ng konting ma-refresh ka, no? Samahan kita sa nanay mo. Opo, pwede Tapos, rin po sama. ilabas namin kayo. Ha? Ganun na lang. Okay, Ate Ninya, ha? Sige, bilib ako sa iyo talaga. Ayan, makikita nyo yung video na yan. Kung ito yung video, papakita ko na sa inyo. Okay, so yan yung video. At makita nyo dyan na talagang buong-buo na yung loob ni Ate Ninya. Bilib ako sa kanya dyan sa part na yan. Sana magtuloy-tuloy. No? Okay, so sige, pupunta mo na kami. Ha? Ate Ninya, salamat at tinatanggap mo pa rin kami. Ha? Tanggap talaga po. Salamat. Lahat ng nakaplano namin gagawin ay gagawin namin yung best namin para matupad lahat yun, ha? Bahay, negosyo, kahit scholarship ng bata, gagawin po natin yun, walang problema. Diba? Para sa inyo yan ay, ano? Kasi kami nag-vlog sa inyo, nagkakaroon kami ng revenue para ipangtulong sa inyo. Ano? Sa inyo yan ay, kaya gagawin namin yun, ha? Okay, sige. Tingnan niya, pupunta na din po kami. Salamat ng marami. Ha? Okay, kunin ko na itong mic, ha? Okay. Motor palang dala. Nagmotor lang kami para maiba-iba naman. Padala sana ako sa kumarin sa alin. Padadala mo sana yung kumare mo? Sige, sa susunod na lang. Matutuwa yun. Salamat. Ang bait nga Ate Ninya, bigyan pa tayong saging. Hahanda ko na lang po. Salamat Ate Ninya, ha? Salamat. Para daw kay kumare niya, kay Commander, papadalan daw niya na saging. Salamat. Okay guys, muli salamat sa team ko, kay GM, kay Luke, na napakasisipag na cameraman natin na gumagawa ng paraan para makagawa ng magagandang video para sa inyo lahat. At ayun, salamat din kay Commander ni Marco, suportahan nyo siya. Rans TV, suportahan nyo din, kahit di namin nakakasama. Suportahan nyo din po yung kung gumagawa pa siya ng video, suportahan nyo din. Siyempre, mga personal vlog namin kay Commander, panoorin nyo din po. Maraming salamat ulit sa lahat at mahal na mahal namin kayo lahat. Salamat sa nagmamahal kay Ate Ninya. Salamat sa lahat ng sponsor, sa mga nagpapalipad kapag nag-live kami. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Mahal po namin kayo. God bless po sa lahat. Cause when I gave you breath, yeah, I made you with a smile. And when I made your heart beat, I gave you hope for miles. You got what you need, yeah, put it right inside you. It's inside of you. But when it all comes crashing down, and all the lies you hear get loud, trying to find your light, caught in a fog, stuck in the midnight. No, your sun is coming out, and you're gonna be okay. Yeah, you're gonna be okay. You're scared and you're worried. What is the outcome gonna be? Oh, you're paralyzed, a fear that keeps your soul from singing. It's so tired.